Lagi kong iniiwasan ang pag-speak po ng devotion kasi sabi ko kay Pastor Jim, mas gusto ko yung nagtuturo ako ng SOL. Pero minsan po hindi ka pwedeng tumakas. So salamat sa Lord sa grace niya. Kanina umaga, sabi ko, by your grace, Lord, tulungan mo po ako as I share this devotion. Yung pong ating babasahin na passage ay matatagpuan natin sa 1 Samuel 22, 1 and 2. Dalawang verses lang po yung passage natin. So babasahin ko na po. Umalis si David sa Gat at tumakas papunta sa kuweba ng Adulam. Nang mabalitaan ito ng mga kapatid at kapamilya ni David, pinuntahan nila ito para samahan siya. Sumama na rin kay David ang mga taong nababahala, lubog sa utang, at hindi kontento sa buhay. Umabot sa 400. 400 ang kanilang bilang at si David ang naging pinuno nila. So yun lang po yung passage natin. Ang setting po ng ating pag-aaralan ngayon ay sa kuweba, Cave of Adullam. Last Wednesday, narinig natin kay Pastor Jim yung tungkol sa nangyari kay Haring Saul na pabagsak siya morally at ang isa lang ang nais niyang mangyari, mapatay niya yung inanoint ng God na si David. This time, marami ng karanasan si David ng mga pagtakas para lang makatakas siya kay Haring Saul. At dito nga nakarating na siya sa Cave of Adullam. Niresearch ko yung Cave of Adullam, nasa may Jerusalem siya. Makikita niyo sa Google. At malapit yung lugar niya dun sa naglaban si David at saka si Goliath. At ang Adullam means refuge. So ito pala, Cave of Refuge. So dun nagpunta si David at pinuntahan siya ng family niya. Pinuntahan din siya ng 400 na iba-iba yung mga karanasan nila sa buhay. So ang topic po natin ay The Life of David Transformed by the Secret King. Tinuro sa atin dito ng mga nakarang mga speakers natin at sinasabihan din tayo ni Pastor Jim, yung mga kwento, mga events ng Old Testament at yung mga Bible characters sa Old Testament ay hindi sila yung talagang pinakabida. Nire-ready nila ang pagdating ng Messiah at ang mga events na to, laging nagpo-focus ng mga lessons tungkol sa ating Panginoong Jesus. So tingnan natin kung ano yung matututunan nating lesson dito mula sa verses 1 and 2, kung paano itong pangyayaring ito ay magtuturo sa atin na magpo-focus tayo na ang pananampalataya natin hindi sa kanila kung hindi sa ating Panginoong Jesus. So tingnan natin sa verse 2, sumama na rin kay David ang mga taong nababahala, lubog sa utang, at hindi kontento sa buhay. Umabot nga sila ng 400 at si David ang naging pinuno nila. So yung first point natin, let reality push you to a new king. So pansinin natin ng mga taong pumunta kay David, meron silang 3D. Sa English, 3D. Yung unang D, distressed. Nagyan, mga taong nababahala. Ayan. Balisa, nababahala sila, hirap ang buhay nila, kaya pumunta sila kay David. Pumunta sila kay David kasi hirap na sila sa buhay at desperado na rin sila. And then yung second D, debt. Yan. Lubog sa utang. Ayan, sign ng hindi magandang leadership, economic leadership, nagkakautang yung mga pinamumunuan, yung constituent. And then the next D, discontent. So meron na tayong tatlong D, distress, debt, discontent. Hindi nasisiyahan, hindi masaya. Distress sila sa leadership ni Saul. Naalala niyo kung anong klaseng leader si Saul? Worldly, di ba? At di nakikinig sa Diyos. Ang discontentment nila, hindi lang siya pangsamantala Yung discontentment nila matagal na. Hindi lang 1 week, months na talagang hindi na talaga sila masaya sa leadership ni Saul. Kaya ayun, pumunta na sila kay David. Yun yung kanilang nakitang magiging solusyon nila sa kanilang nararanasang kahirapan. Kaya nga yung first point natin let reality push you to a new king. Actually sa kanila,
secret king pa lang si David kasi hindi pa siya hayag na hayag. So application sa atin, so di ba sabi ko sa inyo yung mga events na to, yung pangyayari, magpo-post sa atin sa kasalukuyan. Sa atin din, yung reality ng buhay, sana yun ang mag-push din sa atin na lumapit sa ating Panginoong Jesus. Tingnan ko, ano ba yung mga reality ng buhay? Ito yung mga personal experiences natin. Joy, sorrow, success, failure, love, loss, madaming pera, ala ng pera. So, makita niyo yung mga ups and downs. Madalas yung joy, success, madaming pera, mga reality na yan na hindi maglalapit sa atin, sa ating Panginoong Jesus. Ano yung naglalapit talaga sa atin? Yung mga negative na nangyayari, 3Ds din na nangyayari sa ating buhay, ito yung wala kang magagawa kung hindi talagang you will be pushed to go to our Lord Jesus Christ. So ano yung mga millennials sa panahon natin, yung ancient sila, ang distress nila kay leadership ni Saul. Sa atin, distress. Ano ba yung nagpapa-distress? Nagpapa-stress sa Pilipino ngayon? Kami, pag napag-uusapan namin, kapag napapanood namin yung mga reels, mga politics, nakakaano sa amin yun, nagkokotsa. At yan pa, anak na lumilis ang landas, asawa, trabaho. Kanina, bago kami pumunta rito, nanonood kami ni Jim sa South Korea, yung mga youth. Ay, mga professionals na sila. 2 yung trabaho nila a day. At 3 oras na lang silang natutulog. Sabi nung nagdo-document, kasi hindi sila satisfied sa sweldo. Magkano sweldo, Jim? $960. Siyempre, nagko-compute kami. Ay, di pa sila masaya dun sa atin. Almost 57,000, kaya 2 na yung trabaho. So, stressful. Na imagine, babangon siya ng alas 11 ng gabi, tatrabaho na siya sa convenience store, pero sa araw, web designer siya. Stress na trabaho, stress na schedule. Pansin ko, habang tumatagal yung panahon, ito yung malabas yung mga senior, parang mas marami ang stress ng panahon ngayon kaysa ng panahon namin. Noon kasi, pag manganganak, kasi 11 kami bibigyan lang ng isang kahang Alhambra, yung hilot, tapos na. Ngayon, 100,000 na yung, stressful yung panganganak. Tapos pag mag-aasawa, nung unang panahon, tapatay lang ng isang baboy, tapos wala ng prenup, wala ng mga SDE, kung walang pampa-picture, daan lang kay Ben Kupa, okay na, meron na silang documentation. Kasi sabi ko, maraming stress talaga yung nangyayari sa ating panahon na, sabi nga ni Chinkitan, ang adversity quotient daw ng panahon natin mas mababa kumpara nung mga unang panahon. Dahil nga yung paligid natin, puno ng stress. Pati nga yung apo ko nai-stress na. Gusto niyang, si Leah, grade 2 pa lang siya, gusto niya, pag malapit na yung cards out, di na siya mapakali kasi gusto niya high honors. Si Lucas naman, ayaw niya ng high honors. Gusto niya ng highest honor. So dahil hindi niya nakuha yung highest honor, hindi siya makausap maghapon ni Grace. Nakatingin lang siya send sa amin yung picture, nakatingin lang siya sa sasakyan, tulala. Kasi hindi niya nakuha yung highest. Nakita ko, yung stress ng buhay natin, ang dami po. Yan. So, nung Monday, si Pastor Jim, may kausap din siya. Daily siyang na-stress sa kanyang trabaho. Na hihintayin pa niya na hanggang October yung stress na yon. Kasi kapag kinat niya yung contract niya dun sa trabaho, magbabayad siya ng penalty na 300,000. Sabi ni Jimmy, imagine mo yun, no, araw-araw ka na-stress sa trabaho. And then nag-end sila, natuwa ako kasi yung pinaka-end nila, ito yung let this reality push you to the King. Nag-end sila in prayer na yun, kinounsel niya na talagang sa Diyos ka talaga magtitiwala sa mga stress in maliit o malaking stress. Then ditong death, hindi ko napapaliwanag ito, talagang madali pong
totoong-totoo to sa buhay. So, and then yung discontented life, sa panahon natin, di nasisiyahan, lack of contentment or satisfaction, kahit meron na, para ka nang SM eh, you've got it all. Pero, hindi ka masaya. Ano yung missing link? Kasi saan mo hinahanap yung contentment mo? Ba't di ka masatisfy? Alam niyo yung isang theologian, kilala rin tong mathematician, si Blaise Pascal, meron siyang sinabi there is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by any created thing, but only God, the Creator, made known through Jesus. So hindi ito mafe-feel ng kahit ano pang posisyon na natanggap mo na, or pera, or sabi ko nga, you've got it all. Meron laging hinahanap ka na hindi ka makakontent dito sa mundo. Naalala niyo sa babaeng Samaritana, nakalimang asawa na siya. Pero hindi pa rin siya masaya. Pero nung matagpuan niya yung Mesaya, tumakbo siya kasi nagpunta siya sa bayan. Sabi niya, natagpuan na niya yung Mesaya, sumaya na siya. So, kailanman hindi tayo makukontent nito. Magkakaroon tayo ng distress, death, discontentment, pero yung tunay na magbibigay sa atin ng satisfaction, ito yung pag lumapit tayo kay Jesus. Kaya yung payo sa atin sa mga talata, share ko lang yung mga talata, let it push us to our King, to our Lord Jesus Christ. Sa Kanya natin tatagpuan yung sagot. Sabi ni Jesus sa Matthew 11:28, sa mga nabibigatan, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. At sabi din sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, let it push us to our Lord Jesus Christ. Present it. Tapos ano yung mangyayari sa atin? It will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. At sinabi rin niya sa John 16:33, in this world, marami tayong tribulation, marami tayong 3Ds. Pero ano yung kanyang assurance sa atin? Take heart, I have overcome the world. So, let these realities, negative realities of life, push us to the true source ng answer, to the true solution ng ating buhay. Kay bata ka, kay matanda ka, iba-iba talaga yung mga raranasan natin. Pero salamat kasi, dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus, meron tayong anchor ng ating faith. Kaya, dalhin natin ito sa ating Panginoon. Alam ko, dinadala ninyo, pero meron ako itatanong sa inyo, reality check. Meron sinulat dito eh. Pag meron kang dinadaanan na trial or problem, application check sa atin, ilang percent yung after mong dinala sa ating Panginoong Jesus, meron ka talagang peace. Rested ka talaga. Kasi pwede natin sabihin, lapit natin to kay Jesus. Mag-pray tayo. Dalhin natin to sa ating Panginoon. Cast all our cares. Pero pag ando doon ka na doon sa present trials mo, ngayon, di ko alam kung anong trial mo, after ka bang nag-pray, after mong nilapit ito kay Jesus, do you feel this peace and comfort? Ilang percent? 50-50? Yung 50, dadalhin mo uli. Dinala mo kay Jesus, tapos dadalhin mo uli pagtulog mo. Pagkagising mo, dala-dala mo na naman. So, magandang reminder sa atin ito na truly, with all honestly, Lord, hindi ko po to kaya. Kasi kami ngayon may mga stress sa family ni Jimmy, sa family ko, yung sa family rin ni na Dave. Yung bago ka matulog, Panginoon, favorite ko yung 1 Peter 5:7 I cast all my cares upon you, for you care for me. Panginoon, hindi ko naman po kaya eh. Yung bang, pagkatapos mo siyang dalhin, napagkatiwala mo na siya sa Diyos,
na alam mo na siya na yung in control. Kasi may mga bagay talagang hindi natin control. Pero dahil pinagkatiwala mo na to sa yung king, sa ating king, meron ka ng peace at hindi mo na siya dadalhin uli. At every time na babalik ito, again, ilalapit mo na naman siya sa iyong king. So yung first point natin, let reality, the negative realities of life, lagi tayong ipupush tayo to God, to our Lord Jesus Christ. At kapag nadala na natin, magpahinga tayo talaga sa Panginoon. Panginoon, hindi ko po kaya. You are in control. I want to rest kasi hindi ko naman po kaya. Kayo po yung may gagawin dito. And then number 2, choose to be loyal to the King. Yung 400, hindi sila nagpa-stuck sa kalagayan nila. Umalis talaga sila sa leadership ni King Saul. Pinili nilang sumama kay David. At nag-decide sila na i-give up na yung lahat, sumama lang kay David. Meron akong nilagay na word yan eh. Nagkaroon sila ng irrevocable alignment sa kanilang pinuno kay David. Tinodo na nila, pati pato, lahat-lahat, walang urungan. Mag-success man si David, hindi man siya mag-succeed. Ang commitment nila is, si David na yung kanilang magiging pinuno. And then sa atin, application din sa atin, Jesus calls for that loyalty, allegiance from us. Na magkaroon din tayo ng irrevocable commitment. Kasi mayroong dalawang ruler dito sa mundo. Ito nga yung ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus, at yung ruler. Sa John, sabi niya sa John 14:30, the ruler of this world. Sa 1 Corinthians 4:4, the God of this world. Ano ba yung offer ng ruler of this world? Madalas, ilalayo talaga tayo sa Diyos, di po ba? Malalaman mo talaga kapag ruler of this world o about God. Yung ruler of this world, ang goal niyan, ilayo tayo talaga sa Diyos. Kaya kapag may mga decisions ka, tingnan mo, malalayo ba ako sa Diyos dito o mapapalapit ako sa Diyos? So yung second point natin, choose natin, piliin natin na yung allegiance talaga natin, magkaroon tayo ng irrevocable alignment sa ating King. Kasi yung ruler of this world, anong sabi sa John? Ano yung o-offer niya sa atin? Ano yun na, Norms, na nakasulat na? Yan. Sa 1 John 2:16 and 17, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ano pa? Ano yung nasa world? For all that is in the world, the desires of the flesh, desires of the eyes, and the pride of life. So, yung tatlo na yan. Tingnan natin yung tatlo na yan. Ito yung maglalayo talaga sa atin sa Diyos. Ito yung ino-offer sa atin ng God of this world. Kaya, dapat yung alignment mo, alam mo na, ako gusto kong sumunod sa ating Panginoon. Sa Kanya yung aking loyalty. Magdi-decide ako na siya yung magiging aking king. Kasi ano yung mga o-offer na to sa atin? Ano yung desires of the flesh? Mga feeling-based. Ito yung flesh. Flesh, kalaban ng spirit. Laging naglalaban yan eh. Feeling. Parang hindi ko feel na mag-attend ng cell group. Parang hindi ko feel na mag-attend ng church. Parang mas feel ko, tapusin ko yung pinapanood ko na K-drama. Parang di ako satisfied ng 3 episode. Parang okay lang. Itutuloy ko siya hanggang 2:00 Feel mo pa rin na manood ng K-drama. So ito yung mga feelings na sinasatisfy mong masyado yung sarili mo. Hindi mo napapansin na lilihis ka na, nalalayo ka na about God. Kung ano yung bawal, yun yung mga gusto. Naglagay ko dito, uncontrolled screen time, overindulging entertainment, computer games, social media, Netflix. Okay. Netflix. Okay, and then, yung isa, desires of the eyes. Yan yung possession, akin.
Bibilhin ko. Bibilhin ko yon. Bibilhin ko yon. Yung eyes, no? Ngiti si Kat, sabi niya nung nasa Thailand daw sila. Sabi ko, kasi magta-Thailand po kami this week. Sabi niya, ay naku ate, mag-withdraw kayo ng withdraw. Sabi ko, hindi naman kami mamimili. Ay, sabi mo lang ate, pag nandun kayo, withdraw kayo ng withdraw. So, parang, tokso. Ayan. Okay, and then yung pride of life. Ito yung pride of life. Self ito, more on self. To become, itong temptation na center on self, yan, draws on self, draws attention to self, bragging about self, yan, becoming something, someone, yan, desire to be seen as intelligent, accomplished, beautiful, impressive, or important. Kaya lang, ang hindi pinapakita ng ruler na ito, ano yung mangyayari dito sa lahat ng to? Sa 1 John pa rin. Basahin natin lahat. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God lies more. So nakita niyo yung nakita natin yung rito, yung chini-cheat lang tayo ng ruler of the world. Dinidesire mo itong lahat na to. Desire of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Pero lahat namang to ay mawawala. Kaya nga, yung second point natin, yung loyalty mo talaga. Yung alignment mo dun sa ating King Jesus. Itong world system na to, hindi maglalaho lang ito. As Christians, we are called to be different from the rest of the world. Our focus should not be on material possessions, success, or fame, but on seeking God's kingdom and righteousness. Mayroon akong isi-share sa inyo. Minsan sa buhay ko, nag-OFW din ako. 2003, napakiusapan ako ng nanay ko na 3 weeks akong mag-alaga ng bagong panganak. Si Jim kasi natatakot siya sa nanay ko, kaya pinayagan niya akong magpunta doon sa kapatid ko sa Korea. Nung nandoon na ako, eto na po yung loyalty check. Mga loyalty check. Sabi ng kapatid ko, noon kasi nung panahon na yun, hindi pa uso yung mga online tutor. Doon pa lang sa Korea yung mga English tutor. Sabi sa akin nung sister ko, Ate Net, ayaw mo magstay dito kasi ang dami kong estudyante. Yung kalahati ng bahay niya, ginawa niyang room. Bawat isang bata, parang $200 yun. Malaki talaga, malaki yung sweldo. Sabi niya, mula umaga hanggang alas 5, ay, laki na ng kita mo. Sabi niya sa akin, no? Aayusin natin din yung visa mo. Hindi ko kaya iwanan si Jim. No? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi man lang pumasok sa hindi man lang pumasok sa isip ko yun. Kasi 20 years ago, nung nandun ako, that was 20 years ago, meron na akong loyalty check. Meron na akong irrevocable alignment na ako, yung buhay ko, ang purpose ko, maglilingkod ako sa Diyos. Hindi ako masa-sidetrack doon sa dollar na offer sa akin. So after 3 weeks, umuwi na ako, nakabili naman ako ng TV. Sabi ko, tingnan mo, TV maliit lang ang nabili ko. Siguro kung nag-stay ako doon, mas malaki. At dahil hindi ko tinanggap yung offer, yung kapatid ko na bunso yung kinuha niya, totoo nga, napa-repair nila yung aming old house. Pero may alignment na ako eh. Ruler of the world ba ako? King of the world? O yung aking King Jesus na aking paglilingkuran? So from time to time, mga kapatid, tayo nagkakaroon din ng loyalty check. Meron pa akong isang kwento. Ito, mas makaka-relate kayo dito yung mga nagtatrabaho. Tungkol sa mga decisions na gagawin ninyo sa mga trabaho ninyo. Yung ate ko, nagtatrabaho siya sa Federal Bank, sa US Navy, sa bangko. Matagal na siya, so 20 years or 25 years, o-offeran na siya ngayon. Kasi yung next na bibigyan ng mas mataas na posisyon. Tapos sabi ng ate ko, I'm sorry, hindi ko siya tatanggapin. Alam niyo kung anong dahil niya, kung bakit hindi niya tinanggap? Nagtuturo siya ng juniors ng Sunday school.
Meron din siyang cell group. At yung silang mag-asawa ay part ng trustees ng church, leadership ng church. Sabi niya, nakita ko yung boss ko, yung papalitan ko, kung gaano ka-toxic yung kanyang trabaho. Sabi niya, matataas nga yung sweldo ko, pero mapapagpalit ko naman yung mga ginagawa ko sa Panginoon. So, natutuwa ako sa kanya, hindi niya talaga tinanggap. Okay lang sa kanya, hindi tumaas yung posisyon niya, okay lang na hindi tumaas ang kanyang sweldo, kasi gusto niyang gawin yung purpose ng Lord sa kanyang buhay. Hanggang ngayon, siya rin ay, hanggang ngayon nagtuturo pa rin siya ng Sunday school at meron siyang discipleship class. Ano to? Mga alignment check sa atin, mga nagtatrabaho. Kapag na-o-ofera na kayo ng posisyon sa mga estudyante, kapag na-o-ofera na kayo ng maraming extracurricular activities, loyalty check. Ito bang mga tatanggapin kong ito, magagawa ko ba yung purpose ng God sa buhay ko? O mapapagod akong masyado, malaki nga yung sweldo ko, hindi ko man magastos sa sobrang laki. Wala rin akong time na gastos din ito dahil sobrang pagod na ako. At talagang kapag tungkol sa ministry na yung pag-uusapan, pagod na, ubos na yung lakas. Kaya mga loyalty check ito sa ating mga kapatid. Buti pa yung mga distress, yung mga 400, meron silang irrevocable alignment sa kanilang king, sa kanilang pinuno kay David. So ito rin yung challenge sa atin na in our life, di man natin alam gano'n tayo katagal mabubuhay dito sa lupa. Pero, meron tayong decision na kapag may mga offer, kapag may mga gagawin, ito ba lalayo sa purpose ko sa buhay? With my alignment ko, sa loyalty ko sa God? Check nyo ha. Check nyo po ang inyong mga decisions. Amen. Agad-agad ba kayong tumatanggap ng posisyon? Agad-agad nyo bang tinatanggap? O nagwawari-wari muna kayo? Good. Salamat naman kung nagwawari-wari. Kasi, yes! So, diba? Yes! Pera! Yan. Yes! Yan. Natawa si Joanne. Okay, yung last. Spend time with your king and be transformed. Yung 400 men na dumating kay David na distress, in debt, and discontent, hindi sila nagstay na ganun. Ayon dun sa 1 Chronicles 12:8, ang description sa kanila, matatapang silang sundalo at mahuhusay gumamit ng mga pananggalang at sibat, kasintapang sila ng leon at kasimbilis ng usa sa kabundukan. Hindi sila nanatili dun sa kanilang ganun na sitwasyon. Sila yung naging mighty warrior ni David. May mga example nga ako dyan na, 3 dyan na napakagagaling. Si Joseph Basibet. Pag nagkaanak kayo, pwede nyo ito yung pangalan nyo. 800 ang napatay niya sa isang labanan. Si Eleazar, natalo yung mga Israelita at nagsiatras, liban kay Eleazar. Hinarap niyang mag-isa ang mga Pilisteo hanggang sa manigas ang kanyang paa ang kanyang kamay sa paghawak sa espada at pinapanalo siya ng Diyos. Si Sama, tumayo sa gitna ng bukid upang ipagtanggol ito. Napatay niya ang mga Pilisteo sa tulong ni Yahweh. So makita nyo, itong mga tao nga to ay naging katulad din sila ni David. At ang loyalty nila, iba talaga yung loyalty nila kay David. Meron nga isang instance na nasa labanan sila, nasabi lang ni David na, sana'y makainom ako ng tubig buhat sa balon sa may pintuang bayan ng Bethlehem. Alam nyo, nang marinig iyon, nitong mga tao na to, nangahas silang lumusot sa mga bantay na Pilisteo at kumuha ng tubig sa balong nabanggit ni David. Dinala nila ito kay David. Ngunit hindi niya ito ininom. Sa halip, ang tubig ay ibinuhos niya sa lupa bilang handog kay Yahweh. Sinabi niya, hindi ko to kayang inumin, Yahweh, para ko na ring iinumin ang dugo ng mga nagtaya ng kanilang buhay upang makuha ito. So, these 400 men, 3 sa kanila yung famous, at yung 30 sa kanila, parang pinaka-core ni David. Anong nangyari? Bakit
naging ganun sila katapang at kaloyal at nag-change yung kanilang buhay. They spent time with David. Over the years, nakita nila yung faith ni David, yung walk ni David, yung pakikipaglaban ni David. So para na rin silang giant killer. Naging matapang na rin sila. So yung third point natin dito, nakukuha niyo na. As we spend time with our King, He transformed us. Kung paano naging matatapang itong mga 400 men na to na dating distress ay nagbago, tayo rin, isang makakatulong sa atin is spending time with our Lord Jesus. Talagang magbabago. Habang nag-i-interact tayo, nag-spend tayo, time tayo kay Jesus, progressively natatransform din tayo na magaya natin ang ating Panginoon. Sabi nga sa 2 Corinthians 3:18, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Dahil wala na yung nakatalukbong sa atin, nakikita na natin ang ating Panginoong Jesus. At sa tulong ng banal na Espiritu at sa pag-spend natin ng time sa ating Panginoong Jesus, we are transformed to one from glory up to another. So the more we look to Jesus, the more we will look like Jesus. Mababago rin yung values. Tatapang din tayo. Magiging giant killer din tayo. Ang giant naman natin, mga problema. Giant problem killer. Kasi as we spend time with the Lord in prayer, in the Word of God, nilalagay ng God yung laws niya sa ating mga puso, ano nangyayari? Nagkakaroon ng transformation. Masarap ka ng makasama kasi ikaw yung taong kapag may problema, pwede kang lapitan. Ikaw yung nakakapagpayo. Ikaw nakakapanalangin. Masarap kang kasama kasi mas mabait ka, mas matapang, mas mapagpatawad, mas handang humarap sa mga pagsubok ng buhay. Ang sekreto nito, as you spend time with the King. So in conclusion, summarize natin yung tatlo norms. Yan. And just as David men were refined by David, we must spend time in Christ. And through His interaction with our secret King, we became like our King. Yan. So ano yung nagagawa? What can Jesus do to us? Transformation din. Number 1, let reality push you to our Lord Jesus Christ. And let us choose to be loyal to our King and spend time with the King and be transformed. Transformation check. Gano'n na yung pagbabagong nararanasan mo since last year? Mas closer ka ba ngayon? Mas matapang ka ba ngayon? Mas mapagpatawad ka ba ngayon? Mas mabait ka ba ngayon? Yan, isip-isip lang. Okay, so yun lang po, let us pray. Let us thank God for His Word. Panginoon, salamat po sa lessons po na aming natutunan sa mga tauhan po ni King David. Thank you na kung paano mo sila tinransform. Ganon din po yung transformation na ginawa mo sa amin through our Lord Jesus Christ. Na mga magugulong mga buhay pero inayos mo po na buhay at patuloy mo pang inaayos. Salamat po Panginoon and bless mo po ang mga salitang ito na aming narinig. In Jesus' name, Amen.